Nakakita na ba kayo ng isang isla na ginawang batong barko? Oo guys, tama ang narinig nyo. Dito nga sa Ternate, Cavite, may makikita nga tayo ditong napakalaking barko na gawa sa bato. Ito nga ang tinatawag na El Fraile o mas kilala ngayon bilang Port Drum na dating kilala bilang El Fraile Island. Ito ay isa sa pinakakakaibang kuta sa buong mundo na matatagpuan ito sa bunganga ng Manila Bay sa pagitan ng Cavite at Corregidor. Dahil sa hugis nito na tinatawag na concrete battleship o barkong gawa sa konkreto, bago pa dumating ang mga Amerikano, ang El Fraile ay isang maliit na mabatong isla at noong 1898 sa panahon ng Battle of Manila Bay, may mga kanyon ang mga Espanyol sa isla. At kabilang ito sa mga depensang nagbantay sa pasukan ng Manila Bay. Ginawang barkong kuta ng mga Amerikano matapos mapasakamay ng mga Amerikano ang Pilipinas, nagdesisyonan silang palakasin ang depensa ng Manila Bay noong 1909. Sinimulan nilang kabasin at pantayin ang buong isla hanggang halos umabot sa antas ng dagat. Pagkatapos ay nagtayo sila ng mapakalaking instruktura, bakal at konkreto na kahawig ng isang battleship. Itong sukat nga ng El Fraile na ito ay humigit kumulang 350 na talampakan ng haba, may mga pader na 25 to 36 talampakan ang kapal, at meron nga rin itong 4 na pulgadang kanon, at meron ding 2 armored turret, at meron din kargada ng mga 6 na pulgadang kanyon na anti-aircraft gun. Dahil sa tibay nito, halos imposible itong mapalubog o masira ng mga barkong pandigma noong panahong iyon. At pumasok naman ang ikalawang digmaan noong 1941 hanggang 1942, sinalakay ng Japan ang Pilipinas. Habang bumabagsak ang Bataan at Corregidor, patuloy na lumalaban ng Port Drum kahit paulit-ulit na binobomba at pinuputukan ng mabibigat na kanyon ng mga Hapones ito, at nananatiling gumagana ang mga pangunahing kanyon nito upang madepensahan nga ang lugar nga dito guys. Gayunpaman nang bumagsak ang Corregidor noong May 1942, napilitan ding sumuko ang garrison ng Port Drum at sinahop na ito ng mga Hapones. Noong bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas noong 1945, nahirapan silang lusubin ang Port Drum dahil napakatibay nito. Sa halip na direktang atakihin, nagbuhos sila ng libu-libong galon ng gasolina at langis sa loob ng kuta, at sa kanito pinasabog at sinunog. Ang matinding apoy ay tumagal ng ilang araw at napatay lahat ng 68 na sundalong Hapones na nasa loob, at tuluyang naging hindi na magagamit ang Port Drum na ito. Oo guys, tama ang narinig nyo, marami na ang namatay dito na mga Hapones, kaya pinaniniwalaan nga nila na may mga nagpaparamdam nga daw dito. Kaya sa sobrang haunted na nga na ito, kaya rin sumikat nga itong lugar na ito, at marami na nga rin ang nag-vlog ditong mga sikat na vlogger upang mag-ghost hunting at maghanap ng mga naiwan na mga Hapones noon at matulog dito ng 24 hours. As kung makikita nga natin sa loob nga ng Port Drum, hindi na ito inayos. Hanggang ngayon nakatayo pa rin ang mga guho ng Port Drum sa Manila Bay. Ito ay isa sa mga pinakamatibay at pinakakaibang istruktura militar na naitayo nga sa dito nga sa Pilipinas. At alam nyo ba, ito lamang ang isang American port na ginawang parang battleship. Tinaguruan itong concrete battleship, at isa ito sa pinakamahirap wasaki na kuta nung ikalawang digmaang pandaigdig. Hanggang ngayon makikita pa rin natin ang malaking bahagi ng orihinal na istrukturang ito. Kung makikita nga rin natin dito nga sa loob, bakas na bakas pa rin talaga ang kaikalawang digmaan na nangyari nga dito. Sobrang halaga talaga nitong Port Drum na ito, kasi nga ito ang nadidikta ng ating kasaysayan at saksi ito kung ano nga nangyari noong panahon ng digmaan. Pero guys, sana nga ma-renovate nga ito at gawing isang museum. Kaya nga i-share nyo tong vlog na ito para nga ma-aware ang mga taga-government at i-restore ito ng Historical Commission ng Pilipinas. Isipin nyo na lang guys, may libreng sakay ng bangka, tapos ayan yung museum na pupuntahan nyo. Talagang nakaibang experience talaga, di ba? Kung napapatanong nga kayo kung paano nga makapunta dito sa Port Drum, sumakay lang kayo ng bangka sa may Puerto Azul at dadalin nga kayo dito. Sabihin nyo lang, kaya nga kung naghahanap kayo ng historical experience at dark tourism, bagay na bagay talaga sa inyo to guys. At ito nga yung itsura nga dati ng Port Drum, di ba?